Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na kung pag-uusapan ay ang mga planeta sa solar system ay hindi lang ang Saturn ang masasabing may singsing. Dahil bukod sa Saturn ay may mga singsing din ang planetang Jupiter, Neptune at ang Uranus. 1610 nang unang mamataan ng astronomer na si Galileo ang Saturn's rings. At ang mga singsing na ito ay binubuo ng bato at yelo na may iba't ibang laki. At ang mga singsing na ito ng Saturn ay ang lalong nagpaganda ng appearance ng nasabing planeta. Samantalang Jupiter naman ay may tinatawag na planetary rings. At ito ay binubuo naman ng gas, dust, meteoroids, planetoids at mga stellar objects. Ang planetary rings ng Jupiter ay ang ikatlong natuklasan matapos matuklasan ng sa Saturn at ang sa Uranus. At bandang 1990s na nang pag-aralan ito gamit naman ng Galileo Orbiter. Bukod dito ay ginamit din ng Hubble Space Telescope para mapag-aralan din ang planetary rings ng Jupiter dahil kinakailangan ng malaking teleskopyo para maisagawa ito. Ang main ring nito ay nadiskubre noong 1979 ng Voyager 1 space probe. Ang Uranus rings naman ay nadiskubre noong March 10, 1977. Itong sina James L. Elliott, Edward W. Dunham at Jessica Mink. Pero ayon sa ilang mga tala ay inoobserbahan ng mga nasabing singsing nitong si William Herschel noong 1789. Ilang mga singsing pa ang nadiskubre noong 1986 ng Voyager 2 spacecraft. At meron pang dalawang outer rings ang nakita mula 2003 hanggang 2005. Ito ay ng Hubble Space Telescope din. Samantalang planetang Neptune naman ay merong 5 principal rings. Ay unang nadiskubre noong July 22, 1984 nitong sina Andrew Brahix at William B. Hubbards kasama ang kanilang team sa La Silla Observatory at Cerro Tololo Inter-American Observatory sa bansang Chile. At nakuha na naman ito ng imahe noong 1989 ng Voyager 2 spacecraft. Ang mga singsing na ito ay pinangalan sa mga gumugol ng panahon para pag-aralan ito. At ito ay sina Gali, Leverrier, Lassell, Arago at Adams. At sinasabing ang mga singsing naman na ito ay binubuo ng mga dark material na kahalintulad din ng sa singsing ng planetang Uranus. Alam mo ba na isang mahalagang sibilisasyon din pala ang umiral noong unang panahon sa bansang Peru? Alam naman natin na sa kasaysayan, ang mga pangunahing sibilisasyon ay ang Mesopotamia, Ehipto, China at ang India. Pero alam nyo ba, naiilan lang ang nakakaalam na meron palang isang sibilisasyon na umiral kasabay ng mga ito. At ito ay ang tinatawag na Norte Chico Civilization. At sila ay nanirahan sa Supi sa Peru. Ito ang sinasabing unang sibilisasyon sa gawing Amerikas. Ang naging kapitolyo nito ay ang lugar ng Caral, kung saan ay pinapractice ang agrikultura at ang arkitektura, kung saan ay lumikha sila ng 6 na malalaking pyramid, mga edipisyo, mounds, templo, amphitheater, sunken circular plazas at mga residential areas. Ang Supi Valley na matatagpuan 200 milya sa hilaga ng Lima ay ginalugad noong 1905 ng German archaeologist na si Max Ohle, kung saan ay siya rin ang unang nagkaroon ng archaeological discovery sa lugar. Pero makalipas ang ilang mga dekada ay nagkaroon ng malawakang paghukay dito. Hanggang noong 1970s ay natuklasan na nga ang mga pyramid at 1990s naman ay tumambad na ang kabuuan ng Sacred City ng Caral. At noong taong 2000 ay sinailalim nila sa carbon dating ang mga bagay na nahukay dito at napagalamang nasa 3,000 taon na ang tanda ng mga ito. Ang Caral ay sinasabing isa lamang sa 18 settlements sa Supi Valley, kung saan ay may lawak ito na 65 ektarya. Kung magagawi ka nga sa nasabing lugar ay talagang mamamangha ka raw.
dahil sa ganda ng pagkaka-preserve nito. Dahil dito, noong 2001, ang Sacred City of Caral ay diniklarang UNESCO's World Heritage List. Alam mo ba na itong si Sir Edmund Hillary ang kauna-unang nakakyat sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest, ay may kakatuwang ginawa sa kanyang buhay. Ito'y walang iba kung hindi ang paghunting niya sa maalamat na Yeti Monster. Ang New Zealander na ito na si Sir Edmund Hillary kasama ang Sherpang si Tenzing Norgay ay naakyat ang summit ng Mount Everest noong May 29, 1953, kung saan ay bahagi sila ng isang malaking ekspedisyon na pinangungunahan nitong si Colonel John Hunt kasama ang ilang mga climbers at mga Sherpa. 1952 pa lamang na makumpleto nitong si Hillary ang 4 na Himalayan trek. Ito'y sa loob ng 2 taon lamang, at ang naging pinakapinali niya ay ang pag-akit niya kasama itong si Tenzing Norgay sa pinakamataas na bahagi nga ng mundo, at nagtagumpay naman sila. Pero ayon sa kanila ay meron daw silang mga nakitang malalaking bakas ng paa na baka daw bakas ng paa ng isang snowman, hanggang sa makalimutan na lamang ito. At lumipas ang ilang mga taon ay nagplano na naman itong si Sir Edmund Hillary na muling umakyat sa Mount Everest. Pero sa pagkakataong iyon ay wala nang gamit na oxygen na sobrang delikado at isang pambihirang misyon. Kaya nga lang ang pinakamalaking problema niya ay wala siyang pondo. Ayon sa kanya ay kailangan ng malaking pera para dito. Kaya naman namroblema siya. At para makakuha ng sponsor ay nabanggit niya na magiging bahagi ng kanyang expedition sa Himalayas ay ang paghunting niya sa Yeti. Sa panahon kasi ngayon ay sikat na sikat talaga ang Yeti at maraming gustong malaman kung totoo nga ba ito o isang katang isip lang. At marami ng tao ang gustong alamin ito. Kaya naman itong si John Deinhardt ay inisponsoran ang expedition nitong si Edmund Hillary para nga mahanap na ang maalamat na snowman. Maraming nagsabing isang strategy lang daw yon nitong si Sir Edmund Hillary, na kung totoosin ay masasabing totoo naman talaga. At ang expedition ay tinawag na Silver Hut. Ito'y naganap mula September 1960 hanggang June 1961. Naglagi sila sa mga lugar kung saan may mga ulat na meron daw mga natagpuang bakas ng paa ng isang giant snowman. Pero marami nagsasabi na bakas lamang daw ito ng paa ng isang oso. At nagpapagod lang itong sina Sir Edmund Hillary. Sa kanilang ekspedisyon na iyon ay bitbit nila ang napakaraming mga gadget para mai-record at mai-dokumento ang Yeti kung makikita nga nila ito. Pero wala naman silang nakita. Sa kabila nito ay may mga ipinresent sila at sinabi nilang mga Yeti artifacts ang mga ito, tulad ng Yeti scalp. At ang Yeti scalp na ito ay pinagkaguluhan at sumikat sa buong mundo, kung saan ay dinala pa nga ito sa Amerika at sa Europa. Kaya naman pinag-aralan ito ng mga iba't ibang mga scientists kung legit nga ba ito. Pero maraming nagulat na ang sinasabing Yeti scalp ay nagmula lang daw sa balat ng isang Tibetan bluebirds, at ang mga buhok naman daw ay mula naman daw sa isang antelope lamang. Kaya naman dahil dito ay marami nagsasabi na bigo ang expedition na iyon nitong sina Sir Edmund Hillary. At dumating ang pagkakataon na mismong itong si Sir Edmund Hillary ay sinasabing hindi raw totoo talaga ang existence ng Yeti. Para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.